Malinaw po, hindi po pwedeng maging malinis ang Marcos Jr. sa kabila ng iskandalo hindi lang sa mga flood control projects kundi sa kakurakutan pagdating sa DPWH. Bakit po hindi siya po pwedeng magmalinis? Unang-una, siya po ang pumili kay Martin Romualdez bilang speaker. Si Martin Romualdez ang nagpapatupad ng mga kababalaghan sa pantaunang budget at siya rin ang nagtalaga kay Zaldico. Bukod pa po dyan, siya rin po ang nagpo-propose ng national budget kung saan maraming mga proyekto naroroon ay pinagkakakitaan na nga ng mga senatong at congressman. At bukod pa dyan, may kapangyarihan siya na kapag binago ng mga congressman at senatong ang kanyang sinumiting budget na NEP, po pwede niyang i-veto gaya ng ginawa ni Tatay Digong, hindi naman po niya ginawa. As it turns out din, ang sabi ni Chavit Singson, ang mga diskaya rin, ang kontratista ng mga Marcoses sa Norte. So ibig sabihin, kung anong patakaran ng mga diskaya sa ibang lugar ng Pilipinas, ganun din ang kanilang patakaran sa Norte. Ibig sabihin, talaga pong dawit ang Marcos Jr., at ang pinakamalapit na siguro pong ebidensya dyan ay ang pagdideliver ng limpak-limpak na salapi dyan po sa Aguado na nasa harapan lang ng Malacanang at di umano ay merong connection po yan sa Malacanang. So ako po, siguro sabihin nyo na malisyosong isipan ko, abay ang iniisip ko, ang talagang naging bagman dito ay si Zaldico, ang mga nagbenepisyo, ano lang naman po ito, no? Talagang ewan ko ba? Kumbaga haka-haka na wala pang patunay bukod sa talagang dawit na si Martin Romualdez at saka si Zaldico dahil sa kanila nag-deliver ng pera. Pero hindi kasi ako mapaniwala na ganitong kalaki mga salapi, bilyon-bilyon, taon-taon ay nakukurakot na hindi alam ng presidente, lalong-lalo na pinsan niya mismo ang speaker at ang anak niya ay miyembro mismo ng Kamara. Kaya nga po iniisip ko, yung Zaldico, bagman, pag pinagdideliveran si Speaker Martin Romualdez, pero dahil nagdideliver din siya sa Aguado, hindi po ako mapaniwala na walang kita rito ang presidente at ang kanyang mga kasama. Siyempre, nandiyan na rin po yung testimonya na pati po ang executive secretary, wag natin kakalimutan, Bersamin, ay tumatanggap ng 15% sa infra ng mga DepEd. Ay nako, ang sabi po niya, he stands by his track record, pero bakit naman po may ganyang testimonya? So ibig sabihin, hindi lang talaga mga congressman at senatong ang nakinabang sa korupsyon pagdating sa infra, pati po ang mga taga Malacanang.